po mga kababayan, sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 15, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Aurora Residences at yan sa may Lagmay Street, Balong Bato, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Little Baguio Terraces Tower, dyan yan sa may Dominguez Street, Ermitaño, San Juan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Sapagkat umiiral siya bago palalangin ang alinmang bagay. Tama-tama pagkakasabi ni Pablo, siya'y una sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya pala po kayong 4 na nilalang na buhay. Kaya pala po kayong 24 na matatanda. Kaya pala po kayong mga anghel. Dahil kay Kristo. Tapos sasabihin mo ngayon, balak pa lang, salita pa lang, ba't mo nilalang yung salita? Nag-iibigin na nga yung salita, kasama nga ng Diyos yun eh. Ang salita, ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At ayon kay Pablo, ang salita ng Diyos buhay. Kung salita ng Diyos ay buhay eh, sasabihin mo hindi nag-i-exist. Matindi talaga ang pagkakaligaw ng mga ibang mga tao, no? Na si Kristo hindi pa nag-i-exist, buhay pa lang, nag-umpisa lang mag-exist, nang ipaglihi ni Maria sa tiyan. Napakamaling deduction yan, hindi sinasang-ayuda ng Biblia. Ipagpapatuloy po natin ngayon sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang mga katunayang si Kristo ay umiiral na bago pa siya nagkatawang tao, bago pa ang kanyang katawang tao. Babasahin ko sa inyo mga talatang itinatago, ninanakaw ng mga pastor, hindi binabasa sa inyo. 23:30 ni Jeremias, pakinggan niyo. Kaya narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Ngayon, meron pala mga propeta o mga ngaral, ninanakaw nila ang aking salita sa kanyang kapwa. Imbis na basahin o sabihin o ituro, napipigilan silang ituro dahil mapupulgar yung kanilang maling pananampalataya. Yung mga maling katuruan nila, yung mga katuruan nilang kinakapo nila, disregarding other verses, vital verses of the scriptures. They are trying to hide. They are not reading. They are trying to have that part of the scriptures as silent all throughout the history of religion, from the time of our Lord Jesus Christ, from His ascension to heaven, and from the time of the death of the apostles. There are churches and religious groups that have existed all those 2,000 years that have passed. But there are words of God in the Bible. Although there are religions claiming to be
Ang sabi sa English dyan, basahin natin ang English version, kapatid na Daniel. Therefore, behold, I am against the prophets, says the Lord, that steal my words, every one from his neighbor. Ayun, they are robbers. They rob the word of God. They steal it. The Lord said, I am against the prophets that steal my words, everyone from his neighbor. How is that? Because they conceal the word. They try or evade reading such words of God in the Bible, especially when it comes to the deity or the supernatural being of our Lord Jesus Christ. Ninyo, ningen, para revelar pleno, Dito na tayo. That which is born of the Spirit is the Spirit. ang ipinanganak ng laman ay laman pa. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Eh, sino ba ang nanganak sa Panginoon Jesucristo? Yung kanyang kalagayang Espiritu, yung kalagayan niyang Diyos, ipinanganak siya ng Ama. Walang makakapustol dyan. Nakasulat yan, 2:7 ng awit. Basahin natin ulit, kapatid na Daniel. Aking sakaysayin ang tungkol sa pagya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kaya, ikaw ay aming anak sa araw na ito. This day have I begotten thee. God is including in His declaration the essence of time for us to realize the existence of the Lord Jesus Christ in eternity. He said, this day have I begotten thee, thou art my son. And Apostle Paul explaining this particular verse of the book of Psalms, we can read in the book of Hebrews. Basahin natin sa Hebreo. Ito? Hebrews chapter 1 verses 3 onwards. Who being the
Drop off lang po, tawag. Saan yun mo? Kahit saan mo. Ah, dito na lang. Ano ito ba? Okay. Being made so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Unto which of the angels Ayan, so, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless. Paalam. So, muna, samantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Coinciding with the declaration of the Lord Jesus Oh, no. Christ, saying, For thou hast loved me before the foundation of the world. Before the foundation of the world, or before the existence of anything else that Ayan. exists, the Son is the recipient of the Kung glory ano, of the Father.